Rong pagigugma ug pagidait hay una kayo tanan mga palanggag mahay ko nga tagtanaw tagpagamati ko atong nga programa halin mismo riya sa DYAA Kabagaka Banwa it Kalibo. Ako si Allen Double Alpha Alcedo. Kahapon adlaw nga Biyernes, Gis, it Mayo, rong programa nga ra hay eksklusibo nga nakapagigangot sa kilagagid naton nga mag-asawa taga Riya sa Kalibo, Akyanon gid ag taga Barangay Istansya atong Kasimaryo. Akon nga igapakilaga sanda nga daywa kinyo ra manganangan. Nasayuran ko kahapon na sanda gali ra rong tugyanan ko rundayang mabaho nga responsibilidad nga makaayad rong atop ko atong katedral. Raya atong atop abi kay sa madyon nagatugon ag dapat yun doon nga kaadyon. Ag iba pag doon nga mga parte ko ato nga katedral nga may mga makitang kasamaran andaron nga iga restore andang iga repair. Mambay kong providensya, kabuboton ko mahay nga Diyos. Nga sanda hay makahimo korondaya nga prohekto iya sa aton. Ngani nga naguli sanda ag andang nga gintanaw kung ano gundo dagagan kung andang nga prohekto. Di kara ko nasayuran man rong mga bagong teknolohiya, mga modernong teknolohiya nga andang pagagamiton sa pag-repair kung ato nga simbahan, kung atop ka atong simbahan. Ag nanurong istorya haman nga sanda rong gintugyanan korondayang responsibilidad. Pila rong mga gastos na maabutan sa pag-restore kung aton nga atop it simbahan nagbabagid nga kasamaran agin onora matapos. Maambay ko nga ni makaron nga raya nga mga tawo ro nagapamuno korondaya nga kompanya nga ginatawag na Filipino Creazione de Mano Incorporated. Randang mga ininyero ag randang mga tauhan ay maisugat sa libro kung istorya o atong simbahan iya sa Diocese of Kalibo. Iba pagid nga mga ginkabagakan ginpaabot ko kanda. Hayra iga paambit ko kinyo rong hagos gasobra sa 40 minutos nga eksklusibo nga interview sa nasambit nga mag-asawa. A blessed day to one and all. Ako po si Allen Double Alpha Alcedo ng Kabagaka at Balitang Roma Online. Bago ang lahat, nagpapasalamat po ako sa venue ng ating exclusive interview dito po sa GQ Plaza sa harap po ng Pastrana Park sa town proper, bayan ng Kalibo. With me this morning ay kilala po natin sila. Sila po ay mga kababayan natin at tinatawag kong mga kasimaryo ko. Kasimaryo ko Sandara, iya sa Barangay Istansya sa Kalibo. Kung tawagon ko nga ni Iray, gamanong takon si Nong Efren Kimpo Fernandez. Si General Efren Kimpo Fernandez o si EQ. Agra ng mahayong asawa, si Ma'am Banji Fernandez, sinang Banji. Pero sa ngayon, tatawagin ko na lang silang Sir and Ma'am. Okay? Is it okay? No. Oh, no, it's okay. Okay na lang. Ma'am. Ma'am. No, ma'am. No, Manang Banji. Manang. Manang Banji na Manang. lang. Siguro magtatanong kayo, bakit nangyari itong exclusive interview sa butihing mag-asawa? Because sila po ang tawag ko dito, probinsya eh. Kasi sila ang gagawa ng ating roofing ng ating church, no? Restoration ng roofing at iba pang mga major
damages ng ating cathedral. Bago ang lahat, bibigyan ko muna ng konting sandali si Nang Banji at si Nong Efren sa kanilang mga opening statement. Ikaw muna, ladies first. Ako po ay si Vanji Fernandez, taga Pampanga, pero ang puso ay taga Kalibo, Aklan. Asawa po ako ni Efren at kami ay may 3 anak, malalaki na, at 5 apo. Kaya natutuwa naman po kami na sabi nga ni Double Alpha na this may be providential because we have a project now which is based in Kalibo. Would you like me to mention the company also? Sure, ma'am. Or maybe Efren Yes, can talk please. first? Or talk about yourself for now before I mention the company. Thank you, Mami. Ako si Nong Efren, Kimpo Fernandez, taga-Estancia, Akanon gid ra. We are so blessed to be given the opportunity to help in this project na para sa atong Ginoo sa Kalibo, and to be assisted by my wife who is into this kind of project, at makabulig man kita rin sa atong bandwat Kalibo nga ra. Yeah, tama gid no, mga pamisaya nga ra no, halo-halo na mo Aklanon ag Kalibunon. Sinong Eprenabi ay Kalibunon, sinang Banji. Pero antigo magkinalibunon si Manang Banji, di ba? Hindi ako masyadong fluent magsalita ng dialect natin, pero naiintindihan ko. Kaya hindi ako pwede mabenta ni Efren. Okay. Okay. Ba't kayo nakaluwas ng Kalibo? Ba't kayo nakabisita dito muli? I think this is our 4th or something na time na bumalik kami particularly for this particular project. Siguro I can make mention what we are doing here. Yes, ma'am. With your Please. permission. With the blessing of His Grace, His Excellency Bishop Cor, at sa sa leadership din ni Father Tad Belandres, kami nagkaroon ng pagkakataon na makatulong sa paggawa ng bahay ng Panginoon. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Itong pag-restoration ng simbahan ay hindi po bago sa amin. We've been doing this also. We have several projects outside of Kalibo, but they are mostly in Luzon. Pero may mga projects din po kami, not about the church, pero sa ibang properties din naman outside also of Manila. Well, I can even say that more or less medyo siguro malapit na kami sa buong Pilipinas. The company that is working on this project is Filipino Creazione de Mano Incorporated. That is one of the companies of the Fernandezes, wherein in those companies, Efren is the chairman of the board. Dito naman sa kumpanyang ito, ako po ang presidente at marami po kaming members ng team who are really working on this particular project. Actually, Efren and I were inspired by Hebrew 3:4, chapter 3, verse 4, na nasasaad ng maraming bahay, maraming establishmento, maraming building, ang ginagawa ng mga iba-ibang tao. Pero, at higit sa lahat, and the greatest builder is Christ Himself. Sa pananaw po yun ay nalaman namin na ang ginagawa namin ito ay gawang tao. Pero alam namin na ang nagli-lead sa amin, ang aming foreman, ang aming presidente, ang aming chairman, na nasa langit ay ang Panginoon. Kaya pag naggagawa kami ng ganitong proyekto, ay alam namin pirmi na ang ginagawa namin ay bahay ng Panginoon. And we know for a fact that if this is a holy work, divine work, maaring maraming obstructions, maraming obstacles, sometimes may oppressions. Pero hindi po namin iniintindi yun sapagkat alam namin ito ay gawain at para sa Panginoon.
Now, why did we embark in this project in Kalibo? Nakilala namin si Father Tad, not on this particular phase of work. Nakilala namin si Father Tad nung nakilala namin siya some years ago tungkol sa sementeryo. Because we normally would be visiting pagmahal na Todos los Santos, o kaya si Efren nagbibigay ng instructions on what to do with the cementerio. What And then, cemetery, Ma'am? Milagrosa. Milagrosa. Oh, by the way, sa Milagrosa pala ngayon, may bagong chapel doon. Mhm. You can already hold masses for the dead ones. So, sinabihan kami ng aming pamangkin na si Jude na hindi kami pwedeng mag-ayos ngayon doon sapagkat yung papeles daw ng sementeryo ay hindi na proper. So, Efren and I rushed to Kalibo para maayos yun sapagkat gusto namin na sa araw ng undas ay ayos naman yung lugar ni tatay at ni nanay at iba namin mga mag-anak. So, that was the first time that we met Father Tad. And then, of course, before meeting Father Tad, we tried to check on who this priest is. At nalaman namin, ang dami niya palang ginagawa. Ang dami niyang, he's a very good priest, he's a very good man. To cut a long story short, ay kahanga-hanga siyang tao. So, we went to his office, we cleared everything, and we, inayos na namin yung cementerio. So, that was the initial stage how we met him. And then later on, sa kwento-kwento, pagpunta niya sa Manila, pagpunta namin dito sa Kalibo, nabanggit niya yung tungkol nga sa simbahan. Sabi nga niya na ito ay panahon pa ni Bishop Gabi, no? Panahon pa ng Paris Priest na rin si Bishop Cor. At mukhang yung kanilang, what do you call that, yung sanctuary, pag nagmimisa sila, ibinabahan na raw. At Tumutulo lang tumutulo na raw. Tumutulo yon pag nagmimisa sila, nababasa pati omelik ang paa nila. So it started with the roofing. Pagkatapos, we decided and we requested na makausap si Bishop. Nag-Zoom kami with Bishop Cor at inimbita rin ni Bishop at ni Father Tad si Edwin Garcia. Si Edwin Garcia is our kinakapatid, no, Dad? Ang tatay niya at ang nanay niya ay ninong namin sa kasal. Igsuon. Pinagdudugtong-dugtong ba yan? So, in-explain ni Edwin na talagang maraming leakages na yung sa taas, sa dome, at talagang sira na yung gano'n. So, we said, yeah, we are capable of doing that because that has been our business, that has been our line. Filipino Creazione di Mano is predominantly in the furniture business, and it expanded already to restoration and construction. At that time, when Father Tad was mentioning this to us and also Edwin and we were also working on another project in Tanza, Cavite. Malaking simbahan, it's a shrine in Tanza, Cavite. So, alam namin with confidence and with God's grace that we will be able to work on this. So, dun, Double Alpha, nag-start yung... Doon nag-start ang paghaplos ng Holy Spirit. Yes. I agree with you. Sino yung premise sasabihin natin? Yeah, that's very correct yung istorya ni Banji. Providential Ray. May problema pala simbahan Katuo, baka makatulong kami dyan. Matulungan namin kayo, sigurado yan. And, excited ako dahil Ang maisot pabi kami, dudayagan sa printing ang very memorable Kamundo Cathedral. And when I learned about it without hesitation, sabi ko, bulig man kita, sabi Kalibo. At least sa ganitong paraan lang muna para may input din natin sa itong Siren man sa Crete para makabulig sa itong simbahan. Ma'am, bago tayo itutuloy natin itong ating katedral, na-mention mo kanina na marami na rin mga simbahan na ginawa niyo, no, di ba? Sa Luzon, marami na po ba? Kaya pa kayo nagsisimula na mag-restore ng mga may sira na... Siguro sasagutin ko yan sa ganitong sagot, no? Sa ganitong paraan. Yes, ma'am.
Ang Filipino creazione de mano. Creazione. Di ba ganda yan? Creazione. It's either Italiano. French or Italian. De mano Creation. means hands. Gano'n. So, kami ay naging exporter, manufacturer ng furniture. Our primary clients are from Italy, from Europe, from Ba't di tayo America. nagkita doon? Oo nga. Malaki kasi yung Europe. Alam ko nandun kasi Italy. O export kayo sa Europe, sa Australia pa ata, sa Japan, Australia, sa Korea, Japan. no? Ma-attend ako ng Milano. Okay. Hindi tayo nagkita din doon. At saka kami yung regular exhibitor din sa Cologne, Germany. Ganon. So we started with beautiful pieces of furniture. Kahoy yan. Pero may mga ibang client, especially the ASEA, na minsan nagre-request sila ng mga Filipino-made other than kahoy, which we can easily do. Dahil ang galing talaga ng demano ng mga kamay ng mga Filipino. So since we've been working on the pieces of furniture, there were some clients who would be asking us on, like the client that we had in Tagaytay, in one of the pag-aari ni Villar, yung lugar na yun. It's a house which is 3-story, tapos there are 9 bedrooms. Malaki siya talaga. Pagkatapos, kami lahat ang gumawa ng furniture noon. Many years ago na yon, before the pandemic pa yon. Tapos sabi, may mga questions sila sa kanilang mga designs. So sabi ko, we can easily fix this. Mag-cladding ka dito, ganito dapat ang construction mo. I will tag along my designer who has been helping them also. So nag-cladding kami ng wall, maya-maya expand. To the point na yung aming family kamag-anak, friend na si Engineer Ryan, who is a structural engineer, nanghingi na ako ng tulong sa kanya. Hanggang ngayon, siya na yung naging partner namin. Consultant partner si Engineer Ryan Jose. So, anong simbahan ang nagawa na namin? Yes. Yung shrine ng Tanza, malaki-malaki yon. It's more than 100 years na yata or more. Or 200 years na yata yon. St. Augustine, no? Shrine of St. Augustine in Tanza, Cavite. Yun, marami kami nagawa doon. Meron lumang simbahan. So, nagdagdag sila ng simbahan. Yung loob doon, ginawa namin. Bintana. May precast din kami Magagawa kami ng precasts. Pagkatapos, basta marami doon. So, it's still in progress. Ang latest na nagawa namin doon ay yung mga pintuan. Malalaking pintuan talaga. Na tama-tama naman, nung FN and I, we were in Rome and also in Florence. No? Italy na yun, ano? Florence. In Florence, yeah. We saw different churches. Yun. So that gave us also idea on how more to restore. At saka syempre, merong maliit na Bible work, ang tawag nila Bible work, yung Bible book, tungkol sa heritage stores or establishments na talagang naayos namin, kinopya namin. Ang beautiful thing palang nakilala kami sa Tanza ay since they constructed a new church at ididikit yun sa old church, how can you possibly pagsamahin yung dalawa? Ito bago, ito luma, pagsasamahin mo yan. So, paano mo ngayon i-join? So, nag-jointing kami. So, yung pag-jointing namin na yon, ito, dahil semento lang ito yung mga lumang adobe. Double Alpha, do you know that I manufactured and I produced adobe? Adobe? From our precast business. Kaya pag titingnan mo ngayon yon, akala mo talaga, hindi sila bago, at saka luma. Yun ang kagandahan at kagalingan ng mga Filipino workers natin. Tapos meron din kami, we also assisted in the Kamkami Church, the Regent Day Church. Pagkatapos ngayon, meron kami magiging pending dito sa pangalan nito, dito sa Bulacan, kay Father Ray, at sa St. Therese Shrine, sa St. Therese Shrine, kay Bishop Florencio. And there are more projects that I cannot mention to you now because they are still in
progress at I haven't asked any permission from them to mention because mga heritage ito, di ba may mga protocols kasi doon. So aside from that, because we are now not only in the restoration but in the construction, Filipino Creation ni Demano is blessed so much. Meron kaming mga ginagawang bahay ngayon sa Amadeo, sa ba yung lugar ni dito sa San Mateo, yan, meron. Tapos maaring sa Boracay, nagagawin din kami. And other mga pabahay pang mga ganyan. Yan ay sa pamumuno ng aming chairman si Efren. Yeah. Kaya ko na itanong yan ng Efren tsaka ng Banji para at least mayroong background ba yung mga kababayan natin. Marami pong hindi nakakaalam. No? Pero ito ay isang opportunity. Sabi ko nga kanina, providensya to na hindi naman sa kung ano, basta kasi napunta sa isang kalibunon, taga-istansya, ang pag-restore ng ating katedral. Yun pala yun ang ginagawa ninyo mag-asawa. No? So, punta na po tayo sa restoration ng ating katedral. Sabi ko nga, natama ito ng napakalakas na earthquake noong 1990, tapos nasunog pa before that year, tapos marami ng mga kung anong nangyari sa ating katedral, at ngayon, after so many years, nandito na, ginagawa pa natin kasi may ano na nga, dapat nang ayusin yung roofing niya at mga ano pa. Pwede ba niyang ma-explain sa atin kung ano mga technical na improvement, no? Ano ang mga bagong teknolohiya na gagawin natin para maging maganda, maayos ang ating katedral? Ikaw ay explain na ako. Unang-una, Yun ang tanong yun. Excited. excited nga ako. Pero sabi ko kay Banji, Kalibo Cathedral, atong ra, panamitar obra ka na. Nagtimingin ka doon. Siyempre, kahit na gumawa tayo ng ibang cathedral, dapat special pa dito project. Dahil I am from here. And if you know, alam mo naman ang background ko, military, no? Yes, sir. Ay si Banji kasi iba yung kanyang linya. Pero nung mag-retire ako, okay pala ito. Parang military rin ang mga planning and everything. Basically about engineering, yung may idea ako kara. Because practically sa PMA kasi puro engineering subjects mo ng among subjects ito. So, feel at home ako kara. Putangan mo sa kiriting yung dedication because aton nga nila ay medyo excited kita. Raring to go tayo dito sa project na ito. So, of course, we have to put in the latest technology here para medyo mating-ting pero aton nga hinahimo nga roofing. And our lead engineer, si Engineer Ryan, very experienced to. He just left the other day, back to Manila, ganyan inspection na kung tama according to plan. So, medyo yun ang aming commitment. Now, kung imo nga tanawang do, roofing ay mas clay ba? Mga ginatawag na tigula to. Makaroon ay ibagot aro paano inyo ceramics tara ato. Mas pareho lang. Ceramics na may fiber para hindi basta-basta pusa baga. Medyo kasarangan tara ng bili karon ano. Mga 20,000 plus pieces again. Hindi abo. Depende kung gitaro. Yung sukat ito metro na 1,200 plus square meters ang size. So, nag-usoy kami kara sa Luzon. Dahil ang klase nga kwento ko siguro yan. At tayo sa medyo with the help, in collaboration with the church, with Father Tad staff. Medyo nagbuhulingan mga para mausay kami sa pinakamayat ng supplier
beneficial ato Okay. Sige. in terms of I will- prices, of Yes, quality. I will explain further. Okay. Dito tayo titingin. Yes, ma'am. So, unang-una ay we're so humbled by the invitation to be accepted to offer this kind of service to the church. Number two, this is also coupled, the invitation is also coupled by acceptance by the mere fact that the company that is handling on this construction restoration work is a professional company. Filipino Pensione de Mano is being led by a team. Aside from the corporate board, from the chairman of the board to the president down below, we also have a particular team just for this project. This is headed by Engineer Ryan, who is our structural engineer. So nung sinabi nga ni Father Tad at saka ni Bishop na we're going to work on this, ang pinagawa namin ay pinapatakbo namin siya agad dito sa Kalibo. Tapos Father Tad took care of him and then nag-assess na agad siya. Nag-ocular inspection na siya, chinek niya na. Tapos para ma-identify na yung mga requirements ng simbahan. So we are led by Engineer Ryan and his assistant is Engineer Mark. Engineer Mark is here. Mark, would you like to show yourself to the mic? Mark. To the video. He's a very young civil engineer. He is from dito ka. He's from Legazpi. Engineer Mark He's Roseles. Engineer Mark. At we're so happy and we're so blessed again also because Engineer Mark also opted to stay here. So from day one up to this time, dito siya natutulog. Siya'y binata. Huwag lang kayong magkamaling maghanap pa ng girlfriend dahil may girlfriend na ito. Kaya swerte kami at nandito si Mark. Pinasama ko na rin dito yung aming taga-Aklan, taga-Boracay, Nofi. Nofi is one of our lead men and he's the one in charge of the purchasing. Since siya ay taga-Aklan, Aklanon siya. Merong bahay kayo dito sa Vizcara. Oo. At saka sa Boracay siya. Ang mother niya is one of my best friends, no? Si Merly. And we pray to God that okay siya dahil nasa hospital siya ngayon because of catarata. Oo. So sila yung dalawa. So balik na kayo sa trabaho nila. Okay. Oo. So what we did was our foreman is Milo and I got him from the BF project. Dahil he's a very good guy also. So he's also here. And then I also pirated 2 other lead people. Very skilled sila. Tapos, kinuha ko rin yung mga tao from Aklan. Like yung mga skilled na kilala ko dito na sila Orlan, sila Elvis. And the rest of the guys are from here. Some of them are from New Washington. One from Tigayon. One from Estancia. One from Batan ba yun? Oh, I forgot, no? Kung tama yun. No? So, ang nag-work lahat ngayon at present, Double Alpha ay mga 19 workers ngayon sila dito. Now, what are we doing? First, we are repairing the roof. And we are replacing that with the new ones. I'll tell you the technical aspects of that later on. And another one, which is the request of the bishop and also of Edwin Garcia, ayun namang leakages sa dome. In-scrape namin yung dome, tapos tinignan namin kung ano yung mga diferensya. Nakita namin may problema nga sa termination ng dome. Termination means yung end. Yung end na ganyan. No? So, dito sa roofing, ang unang-unang ginawa ay binaklas yung old tiles. So, yun ang una. Ang trabaho namin doon ay, kasi ang simbahan is like in a Yung mga form. old tiles na yun ay hindi na mapapakinabangan. Hindi na. Nandyan nasa baba. I don't know how they're going to dispose that. Okay. But there is a particular engineer whom we asked to haul it out. Kasi saan mo ilalagay yun, hindi ba? I don't know where they're placing it, pero alam ko itatapon na lang yun. O sana magamit naman ng ibang lugar ninyo, no? Sayang din yun kasi clay tiles yun. So tinanggal muna yon. Ang simbahan kasi natin is like in a form of a cross. Yung
tapat ng cross na yun ang tawag namin, that's the sanctuary area where the dome is. Oo. So, yun ang inumpisahan namin. At tinanggal namin ang mga used clays. Tapos nung natapos na yun, I'll tell you how the system is being done. Tapos, yung sa cross, di ba cross? Dito sa left transept, ito tinatawag. Tapos dito sa right transept. Yung pinakadulo na, yung daanan ng mga tao, yun ang tinatawag doon ay nave. Medyo malaki yung nave. The total of this is more or less more than 1,200 square meters. Ganong kadami yan. Now, how do we do it? There are two aspeto ng paggawa nun. Una muna, magpunta muna tayo sa dome. Ang dome, yung dome na ganyan, ay, what do you call that? We scraped it off. Scrape. Yung mga Scrape, yung mga Kuskus. tinanggal. Tinanggal. tinatanggal. At talagang hindi lang scrape na ordinaryong scrape. Kinuha namin yung original format nun. And we found out na syempre, patong na yung pintura. Palitada nun. Yes. So nakita yon. Tapos nilagyan namin ng mga sealant, nilagyan namin mga whatever the procedures as required and set forth by Engineer Ryan, inayos na yon. So nakita namin ang dahilan kung bakit naglilik. Okay. So nakita namin doon yung mga Natumbok damages. na yung ano. Yung mga cracks. Now we're using now water pressure gauge para tinetesting na paggamit ng tubig na may pressure para kung makikita pa yon. So that's the dome hanggang sa matapos na siya. Then when we went to the tiles, ang ginawa namin, tinanggal muna namin ng tiles. So pagtanggal mo ng tiles, mababa mo yun sa pinakamataas. Nakaandami at lahat-lahat sila. That's why our people are properly geared. Naka-safety, sila, vests, pati harness, pati hard hats, pati nakasapatos, nakaganyan. Kasi kailangan yun kasi ang interest namin, every project that we have is two facets. Number one is for the safety of the environment, and number two is the safety of the workers. Kaya, kung mapapansin nila, lalo na pag makikita nila nasa taas sila ng bubong, mga technicolor sila, mga ganyan, ay sapagkat they are now in their safety vests. Sa mga, saan naabot na ngayon tayo? Ano yung progression na ng ating work? Natapos na natin yung sanctuary. Paratang abante kayo sa schedule Oo, medyo. Kasi nga humahabol. Kaya naging 19 sila ngayon. Medyo nagdagdag pa kami ng tao para madali yung pag-akyat ng gamit, pagbaba ng gamit, at hinahabol namin ng panahon. Kasi tag-araw mainit. That's why we're so worried also for our people. We said na if you feel like you are being dehydrated, baba kayo agad, inom kayo ng tubig, and then you rest. So, tama ba yung pagkarinig ko noon kay Engineer, yung first interview ko sa kanya, kay Engineer Mark, na aabutin tayo ng, kung walang problema sa panahon, sa tiempo, aabot tayo ng mga 4 months, matatapos na, kung tuloy-tuloy. With God's grace, meron kaming Gantt chart na ginawa. Gumawa ng normal Gantt chart si Engineer Ryan na if everything will be in order, matatapos natin ng mga ganyan. Pero nagawa din siya ng another Gantt chart, supposing it will be tag-ulan, at yung mga ganon. So, may extend tayo. Kaya, dinagdagan namin ng mga tao nun para mabilisan ganyan. Ma'am, pag naggawa kayo ng mga simbahan sa ibang lugar, kino-close ba ninyo ang simbahan? Hindi. As much as possible, we don't. Dito po sa atin, sa katedral, araw-araw may mga activities we don't. yan. Ano ang nangyayari ngayon? Kagaya nung sa Tanza, ang Tanza kasi, nung ginawa namin yan, sa loob ng simbahan mismo we adjust to their schedules. Pag misa, we respect, of course. Walang nagtatrabaho sa loob, nagtatrabaho sila sa labas. Okay. Kasi we also do the bintana, we also do the moldings, we also do etc. Stop nila yon. So yung trabahador sa loob, alam na agad, alam nila kung gagawin nila in case of exigency, gagaya nun, lalabas sila. Hintay matapos ang misa. 1 hour. Pag may kasal, may binyag, ganun-ganun din ang gagawa. Likewise dito, tinanong din sa amin ni Father Tad, are we going to close the church? Sabi namin, no. Even if it affects sa loob, ang ginawa namin, nagawa kami ng proper
cover. Para kung may mga gamit, debris na from the labas, ay hindi bababa doon sa mga tao. Parang, Safe na safe. parang ang pag nagsimba yung mga tao, hindi nila nalalaman, may ginagawa pala sa itaas Oo. Kaya nga nagugulat na lang sila, minsan lalo na pag bandang kita nila yung mga tao doon sa taas ng bubong Mga technicolor pa sila. Okay. May tanong ko lang, ma'am. Siyempre, kailangan ng malaking pera, no? Para kailangan natin yan. Saan kukunin ang pondo? Ang pambayan? Magkano pwede po bang malaman kung Oo magkano? naman. Very transparent si Bishop at saka si Father Tad dito. The contract, the proposal that we gave them is 6.5. It should be more than that. But this is a church. So, mabuti na lang, merong isang kaluluwa na taga-Aklan, na taga-Kalibo, yung aming Iksoon, yung aming kinakapatid, si Edwin. So Edwin promised the bishop na tutulong siya, that he will shoulder half of it, sabi gano'n. So when I checked naman with Father Tad, kinonfirm naman niya, at saka nag-zoom kami, nandun siya. At si Father Tad naman, I think has enough funds naman for that. Pero sabi namin kay Bishop, wag po kayong mag-alala. In case magkaroon kayo ng problema, si Efren ay taga-Aklan. We're also willing to shell out. Parang ganon. So, bahay ito ng Panginoon. Bahala siya dyan. Di ba? Tama ba yun? Tama, ma'am. Eksakto. Oo. Eksakto. Bahala si Lord. Oo. Yung palang roofing, nung binuksan namin yon, medyo syempre dahil luma na siya, at mabilis ang ginawa nung nag-earthquake, nung nasunog, nakita namin syempre yung proseso noon ay nung panahon noon. Oo. Like nung tinanggal namin ang clay tiles, pagbukas nakita namin kahoy. Doon ini-screw yung clay tiles. Hindi na kami gumagamit ng kahoy sa ganon dahil hindi natatagal masyado yun. Sa halip, bakal na ang ginamit namin. Ito ang tinatawag na battens. Okay. Tapos, tinignan pa rin namin hanggang pinakailalim, nakita namin na walang insulation. Ang insulation ay, siguro nung panahon na yun, hindi pa uso yun. Ang purpose ng insulation, yung pinakadulon-dulo, sa undersheeting yun ay ang purpose nun ay para kung may konting leak, ay sasaluhin, at yung init, sasaluhin, hindi maapektuhan yung mga taong nagsisimba sa mga tao. Ito'y tanong ng mga marami at ang ating ginagawa ngayon ay nakafocus tayo sa roof repair, replacement. Roof repair and Replacement, lahat na. at saka yung dome. Naitanong ko rin ito kay Engineer Mark noong pag-interview ko sa kanya na tinamaan tayo ng earthquake. Nakita mo ba ako yung wall na may mga crack? No? Oo, sir. Ano ba ako? Kasama yan sa pag-ayos ng ating cathedral. Titingnan pa po natin, siguro titingnan mga structural engineers, pag-aaralan pa. Ngayon, nandito na rin kayo. At kahapon ay parang nararamdaman ko na dapat ko rin itanong ulit. No? Kasi ang ating gagawin ay sa ayos lang ng sa itaas. Pero itong tinamaan na wall na earthquake, andyan pa rin yan, di ba? Anong... Double Alpha, if you're asking about the roof, covered ng aming trabaho yon. Whether may cracks or may leakages. Pero pagdating sa wall, sa baba, hindi namin sakop yun. So siguro, yung mayroon ng intervention before after the earthquake. That's why nga nagkaroon ng thing ng restoration. May ginawa na sila actually. So what we are doing now is yung mismo roof na lang muna. And pati yung drainage system. Kasi nagaba sa courtyard Masolve na yung leakage. Leakage sa taas muna. lang yan. Kahit anong gawin mo dyan, first things first muna one ay tuwo, no? Yun ang number one na priority. There might be other problems that we have to fix. And we have to bring in some experts to do that if they so desire, no? So
Yun lang muna. Sa, If I may add also. Yes, ma'am. Nung unang namin, yung proposal namin ay roofing lang, palitan ng tiles. It was Edwin na nagsabi na may naglilik doon sa dome. No. So sabi namin, siguro Bishop, isama na rin natin yon sapagkat since ang trabaho namin ay sa taas, pag may nag-leak dyan, akala nila part ng roof yan. Kaya dapat gawin na natin lahat yun. So yun. So may tanong ako sa iyo ngayon. So ginagawa namin ay roofing. Ano yung sinabi mo, may mga cracks sa walls? Opo, yung Sa sides? yung na-damage ng earthquake. So hindi pa ba nagawa yun? Nagawa na yata yun. Hindi ko po alam, pero andyan yung cracks niya. Sabi nga pag-aaralan pa yan at siguro mga structural engineer ang pagsabi niyan kung ano ang extent. Well, if the bishop will tell us. Problema, kung hindi makaka-apekto talaga, hindi natin alam. Oo. Madali yan Yan ang ginagawa namin sa Tansa Okay. So ngayon, ano na po ang excited na tayo, kailan na matatapos. Can we ask you kung Yes, ano we can na answer. ang We can easily itsura natin answer that. katidal? Sa ngayon, tapos na yung sanctuary part. Nasa left transept na sila. Tsaka after the left transept, which is around, I think, 40% done, they will be transferring to the right transept. With the additional people that we have there, ayan, medyo mabilis. Pag natapos na yun, kasi ang problema lang naman yung sanctuary tsaka yung transepts Pagdating sa Neiva, bilisan na yan. So hopefully today is May. Hindi tayo siguro abot ng July, matag-ulan. Matatapos siguro yan. Pagdasal lang natin. Yeah. Okay, Fred? So, ayun. Okay. So, with God's grace, I think we'll prevail in pursuing this project. Naka-ready man tayo So, pangati ang inyo natin. Yan lang yung may tutulong natin. Prayer. Gusto ko magpasalamat din. Opo. Go ahead, ma'am. Gusto ko magpasalamat sa mga taga-Kalibo, no? Mga kaibigan nating lahat. Lalo na, siyempre, kay Bishop, kay Father Tad, at sa lahat ng kaparian ng cathedral. Kasi we were able also to meet all of them nung nag-hold ng meeting si Bishop during, it was I think, sacerdotal yata niya yun, anniversary. Na na-meet namin silang lahat and we also explained to them what we were doing in the church and they were so happy. And there's also, I was not able to meet also the priests in charge of the Aklan College. Kasi every time Father Jobert. I'd like to say thank you also to him. Kasi every time na nakikita ko yung mga daily pictures na sinasabit ni Mark, ni Engineer Mark, ay nakikita ko yung Aklan College. Sabi ko, salamat naman sa pari na in charge din doon para tinutulungan tayo. And all the other friends that were assisting us here, like Saida, no? Mga NGOs, yung mga kaibigan natin dyan, sina Merly, syempre, kay Edwin Garcia, yung mga ibang kaibigan, kay Baby Ang, kay Violi, kay Joy, kagabi doon lang kami nag-dinner sa kanila. At kina Tiny, kina Greta na nasa hospital din ngayon, pagdasal din natin siya, medyo mataas din ang sugar niya. At lalong-lalo na gusto namin pasalamatan si Father Tad, has been so actively involved here, na may sakit siya, magdagdadialysis siya. He needs a donor for his transplant, kung pwede natin siyang matulungan. At sa'yo, Double Alpha, at higit sa lahat, ang laki ng pasalamat namin ni Efren sa aming team, but more especially to our Lord God. He's a God of mercy. He's a God of hope. He's a God of everything. At siya ang magdidesisyon kung anong dapat natin gawin sa simbahan ng Katedral. Maraming salamat po. Lord, thank you so much, Mama Mary. Amen. Sinong Efren, si Nang Banji. Ako man si Double Alpha. Ikabaga.